Ang nangyayari, nangangampanya siya para siraan si Inday Sara. Hindi ito impeachment trial. This is a propaganda proceeding. Number two, it's a waste of time watching the presentation of this witness. Bakit kanyo? Ano ba ang testimonya ng testigo? Ang pinaka-testimonya lang na ino-authenticate niya yung video ni BP Inday Sara. Hindi naman disputed yun. Ano bang klase? Ito namang presiding officer. Wala na itong ginawa, kundi palagi overrule ang objection. Kung hindi naman, pinapayagan niya. Kaya nagkamali kayo ng kuha ng presiding officer. Present naman po si Attorney Salvador Panelo doon po sa Senado kanina sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito, panoorin natin. Magandang araw mga kapartners, nagpapatuloy ang ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado. At sa mga oras na ito ay makakasama natin ang isa sa mga batikang abogado, walang iba kundi si Attorney Salvador Panelo. Attorney Sal, magandang hapon. Pakibati muna po ang ating mga kababayan na nanonood po ngayon dito sa SMNI. Magandang araw sa inyong lahat. Attorney Sal, so far, na-witness niyo po ang ikalawang araw ng impeachment trial. Kamusta naman po? Akala ko impeachment trial ang pinapanood ko, hindi pala. Mukhang nagiging propaganda proceeding ito. Kailan ko nakakita ng isang paglilitis kung saan hinahayaan ng presiding judge o presiding officer ang hayaan ng isang abogado ng kabilang panig na mag-deliver ng speech at hindi magpresenta ng testigo at tanungin niya nang naayon sa regla. Ang nangyayari, nangangampanya siya para siraan si Inday Sara. Hindi ito impeachment trial. This is a propaganda proceeding. Number two, it's a waste of time watching the presentation of this witness. Bakit kanyo? Abay, 2 oras at kalahati na po tayong nanonood sa kanila. Unang-una, ano ba ang testimonya ng testigo? Ang pinaka-testimonya lang na ino-authenticate niya yung video ni BP Inday Sara. Hindi naman disputed yun. Hindi naman itinatanggi na nagsalita si BP Sara. Ang tanong lamang, yung bang mga pahayag ni BP Sara ay isang krimen o isang impeachable offense o hindi. So anong makukuha mo sa pagpresenta? Hindi naman kinokontra yun kaya yung si Ontiveros kanina, I disagree with her in almost everything she says. But this time, may punto siya. Kaya ang tanong niya, simple lang Hindi naman yun naprobahan na nagkontrata siya ng assassin. So ang tanong ko, ito ba, krimen ba ito? O maling asal lang ng Vice Presidente? Ang sagot niya, nag-deliver na siya ng kampanya laban ano bang klase? Ito namang presiding officer. Wala na itong ginawa, kundi palagi overrule ang objection. Kung hindi naman, pinapayagan niya. Kaya nagkamali kayo ng kuha ng presiding officer. Sir, as a lawyer, what should be done? Kailangan bang ipagpatuloy itong impeachment trial o kailangan ihinto muna? At sa tingin ninyo, sa pakikinig po ko po sa inyo, ay kailangan bang palitan ang presiding officer? Unang-una, dapat talaga hindi nila pinalitan kasi constitutionally infirm yung pagpalit. Maliwanag ang saligang batas na ang Senate President ang presiding officer. Bakit ganyo? Ang Senado ang impeachment court. Sino ba ang presiding officer ng Senado? O edi yung Senate President. Also, necessarily, ang presiding officer ng impeachment court, di dapat yung Senate President. Kaya nga nakalagay sa batasyon ang Senado, ang impeachment court. Ngayon, sinasabi nila, wala naman sinasabi doon na yung Senate President ang magiging presiding officer ng impeachment court. Ang sinasabi lang doon, na pag ang presidente ang nililitis, ang Chief Justice, hindi ko maintindihan, napakasimple lang sintido common lang. Kaya nga sinabi yon kasi yon ang exception to the rule. The general rule is, since that is an impeachment court, and the Senate is the impeachment court, and the Senate President is the presiding officer of the Senate, not necessarily siya rin ang presiding officer ng impeachment court. Madali sabi, as a general rule, lahat na impeachment ng impeachable officer sa BC ay sa Senate President. Siya ang exception lang doon kung
presidente. In fact, yung rules ng yung rules nga ng Senado, ginaya yung konstitusyon. Okay? Binago nila, mali pa ang pagbabago kasi hindi nila sinunod yung rules nila. Pangalawa, walang quorum nung inamyenda nila. Bakit walang quorum? 12 lang sila, 13. Isa pa. Maliwanag yung batas. Ngayon, kung medyo nalalabuan ka, ang sinasabi ng jurisprudence at ng regla, kung nalalabuan ka sa lingwahe ng batas, pumunta ka doon sa intensyon ng mga gumuhit ng saligang batas. Ipinakita na nga kahapon na yung deliberation nagpatotoo na talagang ang Senate President ang presiding officer sa lahat ng impeachment trial kung hindi ang presidente. Ang nililitis, ano pa bang gusto nyo? Ganun lang kasimple. Ngayon, hindi pa sila tapos ng direct. Sabi ko nga, it's a useless. Kasi ba't ka magpipresenta ng isang testigo at ng ebidensya na hindi naman dinidispute ng kalaban mo? Nagwe-waste ka lang time. Kaya kung ako abogado, pagkatapos po ng direct examination, sabi ko sa court, no cross-examination. Sir, buwi na tayo. Attorney, marami ang nagtaas kilay dahil parang nang nangyari, nandun lang po sa tabi si Senator Win Gatchalian habang nagpe-preside si Senator Chis Escudero. Your comment on that? Hindi, alam mo, nung si Presidente Estrada ang ini-impeach, hindi ba ang Senate President no, si Enrile? At si Chief Justice naman ang presiding officer. Dahil Senate President siya, dapat talaga siya katabi. Okay lang yung nakatabi, pero kontra pa rin ako na ang nagpipreside, yung kasama niya sa majority na labag sa saligang batas. Sir, on the VP's non-attendance naman, marami ang nagsasabi sa mga kritiko. Opo, nagpunta siya dito, pero hindi siya nag-attend sa impeachment trial. At sinabi nga ng mga kritiko ng VP Sara na ito ay pagtakas sa accountability. Your statement on this? Jesus Maria Jose, paano magiging pagtakas yun? Unang-una, sabi na sa Ligang Batas, ipinagpapalagay ang lahat ng akusado at respondent, whether impeachment trial yan or sa isang hukuman, ang akusado ay pinagpapalagay na inosente. Pangalawa, hindi siya kailangan magpakita rito, hindi niya kailangan in fact magbigay ng ebidensya. Kasi sa saling batas, sinasabi, kung ikaw nag-akusa, ikaw ang magpatunay. So kung hindi mo mapapatunayan, bakit naman ako magpapatunay? Ikaw ang nag-aakusa sa akin. Kaya hindi siya dapat pumunta rito. Sir, malinaw na hindi lahat ng ipinipresenta ng prosecution panel ay nangangahulugan na guilty agad si VP Sara. Kagaya niya, bakit siya nagpresenta ng testigong niya? Ano bang pinapatunayan? Pinapatunayan niya lang na nagsalita at ino-authentic niya na ito yung video. Ano ngayon? Ang pinag-uusapan yung mga pahayag niya, isang krimen, isang impeachable offense or hindi. So useless. Sinayang mo lang ang oras ng bansa at ng court at ng lahat ng mga taong nanonood for a useless witness. It doesn't prove anything. Kasi yung pinuprubahan mo, hindi naman dinidispute ng kabila eh. May narinig ka bang na dinispute nila na, hindi sinabi yan ni Inday Sara. Ang sinasabi nila, tingnan yung context, ba't niya sinabi yan? Yun ay sagot sa tanong na nanganib ang buhay niya. Bakit niya sinabi yan? Kung baga, nagsusumbong siya sa taong bayan na may gustong pumatay sa akin. At ang tingin ko, ang papatay sa akin itong 3 taon to. Kaya, iganti niyo ako pag ako'y napatay. Alam niyo, yung sinasabi nila na pupugutan ng ulo, nag-iisip na papatay niya. Pwede ho kayo sa ilalim ng ating batas. Pwede niyong isipin ang pinakamadumal na krimen. You can imagine the worst of crimes. But if you do not undertake a step towards that end, hindi yung isang krimen yun. So, attorney, yung imagination, hindi yan pwedeng gawing ebidensya laban sa isang... Definitely, hindi ho. Kaya useless. Kaya ever since sinasabi ko, walang batayan ang pag-demanda kay Inday Sara. Ang talagang goal nila, siraan si Inday Sara, i-disqualify maging kandidato sa Panguluhan sa 2028. Yun lang naman talaga layo nila, wala nang iba. Para manatili sila sa kapangyarihan, beyond their term.
Lastly, Attorney Sal, what is your message to the Filipino people sa gitna po ng nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Well, nakikita po ninyo na lumalabas na yung matagal ko nang sinasabi, sige tuloy nyo yung impeachment trial para makita ang kasinungalingan at ang emptiness, ang barrenness ng mga akusasyon kay BP Inday Sara. Ngayon ay kitang-kita na natin yung ebidensya na ito'y naratibo laban sa kanya, propaganda laban sa kanya upang siraan lamang siya. Walang iba. Ayan, maraming salamat po Attorney Sal sa oras po ninyo. Ayan po mga kapartners, si Attorney Salvador Panelo, isa sa mga batikang abogado dito sa ating bansa at nagpapatuloy po ang ating special coverage sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dito po sa Senado. Samantala mga kapartner, may clip pero naging matapang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbisita sa Senado. Alamin natin ang buong detalye diretso kay Jason Rubrico live mula sa Senado. Jason, magandang gabi. Mga kapartners, magandang gabi. Naging matapang at makahulugan ang mensahe ni Vice President Sara Duterte sa pagdating niya dito sa Senado kaninang umaga. Bagamat hindi siya dumalo sa pagdinig, ay nakipagpulong naman siya sa kanyang defense team bago ang pagpapatuloy ng impeachment trial. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Yan ang naging mensahe ni Vice President Sara Duterte sa ikalawang araw ng impeachment trial laban sa kanya. Hango ang naturang pahayag sa tulang Invictus na binanggit din noon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga anak habang nakadetine ito sa The Hague. Ngunit ayon kay Attorney Michael Poa, dumating sa Senado si VP Sara hindi para dumalo sa impeachment trial, kundi para makipagpulong sa kanyang defense team. She will only be here for a meeting with the defense team. Meron kaming napag-usapan na magkikita kami today dito sa holding room ng defense team para mapag-usapan ng ilang bagay-bagay, no? But she will not be attending the hearing. Paliwanag ni Poa, minabuti ni Vice President Duterte na sa Senado na mismo idaos ang pulong para sa mas madaling koordinasyon lalo't magpapatuloy ang impeachment trial alas 2 ng hapon. Aniya, matagal nang nakatakda ang naturang meeting at ngayon lang nagkaroon ng oras ang bise para makausap at kamustahin ang defense team. Matapos ang pagpupulong, umalis na rin si Vice President Duterte sa Senado para gampanan ang kanyang mga opisyal na tungkulin. It's important because it's her duties as the Vice President, no? Kaya ito impeachment, alam naman natin na itong impeachment ay isang bagay na kailangan sagutin at ginagawa naman natin yon. But at the same time, the Vice President has to go on and do her job as a Vice President. Mga kapartners, matapos ang pagdinig ay nagkaroon ng press conference ang defense team ni Vice President Sara Duterte. At kanina, sinabi ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ni VP Sara ng kanyang defense team, na normal lang yung sunod-sunod na pagtutol o objections na inihain ng depensa sa ikalawang araw ng impeachment trial. Ayon kay Poa, mga kapartners, bahagi lang ito ng kanilang tungkulin bilang mga abogado na tutulan yung mga tanong na sa tingin nila ay leading o yaong masasagot lamang sa yes or no. Aniya, mahalaga rin mailagay mga kapartners sa record ang kanilang mga pagtutol kahit pa ibinabasura o ibinasura ng impeachment court ang ilan sa mga ito. Kaugnay naman mga kapartners sa naging pahayag ni Representative Zia Alonto yung na tila nagtagumpay ang prosecution sa ikalawang araw ng impeachment trial. Sinabi ni Poa na iginagalang nila ang pananaw ng kabilang kampo. Gayunpaman, iginiit niya na masyado pang maaga upang pag-usapan kung sino ang nananalo o natatalo, lalo't unang testigo pa lamang ang naihaharap ng prosecution. Nang tanungin naman mga partners kung kontento sila sa pamamalakad ni Presiding Officer Senator Francis Escudero, sinabi ni Poa na naging maayos naman yung takbo ng pagdinig. Sa pagdating naman mga partners sa ni VP Sara nang dumalo siya dito sa Senado, ay tinanggi rin niya yung mga espekulasyong may anumang uri ng pananakot sa mga senator judges at iginiit ni Poa na too far off ang mga naturang alegasyon at tila creating a story of nothing. At bilang panghuli na lang mga kapartners, nilinaw rin ni Poa ang issue ng umano'y
pag-walk out ni Defense Counsel Attorney Sheila Sison during the proceedings. Anya, walang naganap na walkout. Lumabas lamang si Attorney Sheila Sison sa session hall para sa isang toilet break. At yun muna mga partners ang latest update mula sa Senado. Balik muna dyan sa inyo sa studio. Maraming salamat si Jason Rubrico live mula dyan sa Senado.